Si Ko Tensotwe ay isang sikat na TikToker sa Myanmar na halos may 1 milyon na followers. Maraming tao ang sumusubaybay sa kanya dahil sa kanyang mga video na masaya, totoo at puno ng enerhiya. Para sa kanyang mga tagahanga, palagi siyang mukhang okay at walang iniintinding problema. Pero isang gabi ng January 2026, bigla na lamang siyang nawala. Walang bagong post, walang mensahe, walang paliwanag. Ang account na dati ay palaging aktibo, biglang tumahimik, hanggang sa natagpuan na lamang siyang wala ng buhay at ang paraan ng pagkamatay niya ay sadyang nakakakilabot. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang pumasok ang mga tanong. Sino ang huli niyang nakausap? Saan siya pumunta ng gabing iyon? At kung ano ang totoong dahilan sa likod ng pagkamatay ng isang magiliw na TikToker. Noong umaga ng January 20, 2026, isang lokal na taga-baryo ang dumaan sa isang liblib na bakanting lote sa Ban Hup Phra area, Mae Sot District, Tak Province, Thailand, malapit sa hangganan ng Thailand at Myanmar. Dito niya napansin na tila may nakahiga malapit sa malalaking ugat ng puno. Sa una, inakala niyang isa lamang itong taong palaboy na walang ibang matulugan. Ngunit nang lumapit siya ng kaunti, naamoy niya ang dugo at napansin ang hindi normal na ayos ng katawan. Doon niya napagtanto na may mali at agad nga siyang humingi ng tulong. Matapos matanggap ang ulat, mabilis na dumating sa lugar ang mga tauhan ng Mae Sot District Police Station, forensic team at mga rescue team. Bumungad nga sa kanila ang isang nakakagimbal na eksena. Agad na isinara ng pulisya ang lugar upang simulan ang investigasyon. Batay sa mga pisikal na katangian, ang namatay ay isang lalaki, ngunit ayon sa kanyang suot at make-up, malinaw na siya ay kabilang sa LGBTQ+ community. Nakasuot siya ng dilaw na round neck t-shirt at may suot na itim na long sleeve jacket na nakabukas ang zipper. Ang kalagayan ng katawan ay labis na nakababahala at agad na nagbigay hinala na maaaring nakaranas ang biktima ng marahas na pag-atake bago pumanaw. Ang kanyang itim na athletic pants at damit pangloob ay sa pilitang hinila pababa hanggang sa kanyang tuhod, kaya lantad ang kanyang puwitan. Ayon sa pulisya, ang ganitong sitwasyon ay karaniwang nakikita sa mga kasong may kinalaman sa sexual na pag-atake o sa mga pagkakataong sinadyang ipahiya ang biktima o halugugin ang kanyang katawan para sa mga personal na gamit. Sa paunang forensic examination, lumabas na ang pinaka nakakamatay na sugat ay nasa ulo at mukha ng biktima. Halos hindi na makilala ang kanyang mukha dahil sa matinding bugbog. Nabalutan ito ng dugo, malalaking pasa at bali sa mga buto. Ang dugo sa mukha niya ay naging maitim at nabuo sa balat, buhok at sa lupa sa ilalim niya. Ipinapakita ng mga sugat na nakaranas siya ng paulit-ulit at matitinding hampas bago tuluyang mamatay. Ayon sa mga investigador, hindi lamang ito simpleng pananakit. Malaki ang posibilidad na hinila ng salarin ang buhok ng biktima at paulit-ulit na ibinangga ang kanyang ulo sa lupa o sa mga bato. O kaya naman ay hinampas ang kanyang mukha gamit ang isang matigas na bagay hanggang sa hindi na nga makilala ang kanyang mukha. Matapos masuri ang katawan ng biktima, nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga investigador sa paligid ng pinangyarihan. Isa-isa nga nilang kinolekta at minarkahan bilang ebidensya ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa krimen. Ilang pulgada lamang mula sa ulo ng biktima, natagpuan ng pulisya ang isang pabilog na kahoy na patpat na may bahid pa ng dugo at tisyo ng tao. Humigit kumulang 1 metro ang haba nito at sapat ang kapal para hawakan ng isang tao gamit ang 1 o 2 kamay. Ang isang dulo ng patpat ay bali at may bakas na matinding paggamit, palatandaan ng paulit-ulit na paghampas. Ang mga mantsa ng dugo rito ay tugma sa mga sugat sa ulo ng biktima. Kaya halos sigurado na ang pulisya na isa ito sa mga ginamit na murder weapon. Bukod sa kahoy na patpat, may nakita ring bato na may bahid ng mga dugo malapit sa bangkay. Sa tabi nito, natagpuan ng pulisya ang isang shoulder bag na pag-aari ng biktima. Bukas ang zipper nito at nagkalat sa damuhan ang laman. Kabilang sa mga nakita ang ilang make-up, isang bank passbook
at ilang kondom na parehong bukas at hindi pa nagagamit. Ayon sa pulisya, ang pagkakaroon ng mga kondom kasama ang kalagayan ng katawan ng biktima ay nagpapahiwatig na may malinaw na dahilan kung bakit naroon ang biktima nung gabing iyon. Mayroon ding ilang walang laman ng bote ng beer ang natagpuan malapit sa bangkay, pati na rin ang mga plastik ng supot ng merienda tulad ng potato chips. Hindi mukhang basura na matagal nang nandoon ang mga ito. Sa halip, lumalabas na iniwan ang mga ito nung mismong gabi ng insidente. Sa hindi kalayuang bahagi ng lugar, natuklasan ng pulisya ang dalawang bakas ng apoy. Ang isa ay mas malaking bonfire na may makapal na abo, habang ang isa naman ay mas maliit. Dahil malamig ang gabi at walang ilaw sa kalye sa lugar, naniniwala ang pulisya na ang mga apoy ay sinindihan upang magbigay init o liwanag. Ipinapahiwatig din nito na hindi agad umalis ang mga taong naroon, kundi nanatili sa lugar ng mas matagal. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang krimen ay hindi basta nangyari sa isang iglap, kundi nagkaroon muna ng inuman at pakikipag-ugnayan bago ang marahas na pag-atake. Sa madaling salita, ito ay isang planadong pagkikita sa pagitan ng biktima at ng mga posibleng sospek. Sa kabila ng masusing paghahanap sa paligid sa mga damit, bulsa at kalat sa lugar, wala ni isang mobile phone o mahahalagang gamit ang natagpuan sa bangkay. Dahil dito, mabilis na nagbago ang direksyon ng investigasyon. Mula sa simpleng kaso ng pagpatay, naging malinaw sa pulisya na malaki ang posibilidad na ito ay isang kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Sa pamamagitan nga ng mga dokumentong naiwan sa pinangyarihan at sa tulong ng mga kamag-anak, mabilis na nakumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Cotin Sautwe, isang 25 taong gulang na lalaki na Burmese. Isa siyang kilalang personalidad sa TikTok. Mayroon siyang mahigit 800,000 na followers. Kilala si Cotinso sa kanyang masayahin at palabirong personalidad. Madalas siyang magbihis bilang babae at gumagawa ng mga video na nagbibigay aliw sa kanyang mga followers. Karaniwang siyang naninirahan sa Mae Sot, Thailand at kumikita sa pamamagitan ng online selling ng damit at paglahok sa iba't ibang promotional na activities. Para sa kanyang mga kaibigan at tagahanga, isa siyang taong palaging nagpapasaya sa iba, may mabuting puso at bihirang magkimkim ng galit. Matapos makumpirma ang kanyang pagkamatay, agad na ipinatawag ng pulisya ang kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, nagbigay naman ng mahalagang impormasyon ang kanyang kapatid na babae na nagngangalang si Yeye tungkol sa mga pangyayaring naganap bago ang insidente. Ayon sa kanya, noong gabi ng January 19, kapansin-pansin na masaya at nasasabik si Cotinso habang ito ay nasa bahay, na para bang may inaasahan ito nakikitain sa gabing iyon. Ikinuwento pa ni Yeye na maingat na nag-ayos ang biktima ng kanyang make-up at isinuot nito ang kanyang dilaw na t-shirt bago umalis ng bahay. Bago siya lumabas, pinaalalahanan pa niya ang kanyang kapatid na siguraduhing nakalak ang pinto at mag-ingat. Dahil sanay na nga ang pamilya na lumalabas si Cotinso sa gabi para makipagkita sa mga kaibigan, hindi sila agad nag-alala. Karaniwan kasi siyang umuwi makalipas lamang ang 1 oras. Ngunit habang lumilipas ang oras at sumapit ang madaling araw ng January 20, nananatiling bakante ang kanyang kwarto. Hindi na rin siya makontak sa kanyang cellphone dahil naka-turn off na ito. At ang mga mensaheng ipinapadala sa kanya ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Unti-unti na ngang binalot ng kaba at takot ang buong pamilya na noon ay hindi pa alam na iyon na pala ang huling gabing makikita nilang buhay ang biktima. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng biktima, agad na sinuri ng pulisya ang mga CCTV camera sa mga kalapit na kalsada at establishmento na bukas noong gabi ng insidente. Mula sa mga kuhang ito, natukoy ang isang mahalagang oras at lugar. Bandang 11:30 ng gabi noong January 19, nakita si Cotinso sa isang motel. Makikita sa CCTV na naglalakad ito papasok ng hotel. Suot ang kanyang kapansin-pansing dilaw na t-shirt. Mag-isa siyang pumasok sa reception area, ngunit sa labas ng pintuan, may 2 lalaking nananatili sa gilid. Tila sinasadyang umiwas sa mga kamera. Isang babaeng empleyado ng hotel na nagangalang si Daoye ang nagbigay ng mahalagang salaysay sa pulisya. Ayon sa kanya, regular na customer si Cotinso at kilala niya ito dahil madalas itong pumupunta roon kasama ang mga kaibigan.
Nung gabing iyon, napansin ni Daoye na kakaiba ang kilos ni Cotenso. Karaniwan, kapag may kasama siya, sabay-sabay silang pumapasok, nag-uusap at nagtatawanan. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa lamang siyang lumapit sa counter at nagtanong kung may bakanting kwarto. Matapos sabihing may available pa, umalis si Cotenso at sinabing kakausapin niya ang kanyang mga kasama. Lumabas siya ng hotel at nakipag-usap sa dalawang lalaki sa labas sa loob ng ilang minuto. Pagbalik niya sa counter, nagtanong naman siya kung nagbebenta ng beer ang hotel. Ipinaliwanag naman ni Daoye na may alak sila, ngunit sarado na ang departamento ng inumin kaya wala nang mabibili pa. Muling lumabas naman si Cotenso upang ipaalam ito sa kanyang mga kasama. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya at sinabi na nagpasya ang kanyang mga kasama na maghanap na lamang ng ibang lugar. Pagkatapos nito, umalis si Cotenso sa hotel kasama ang dalawang lalaki. Iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay ng staff ng motel. Dagdag pa ni Daoye, napansin niyang suot pa rin ni Cotenso ang kanyang mga gintong alahas nung gabing iyon. Madalas niya nga itong pinapayuhan na huwag magsuot ng maraming alahas kapag lumalabas sa gabi. Ngunit palagi namang sinasabi ni Cotenso na ligtas siya dahil kilala niya naman ang mga taong kanyang nakakasama. Mula nga sa mga CCTV sa kalsada, nasundan ng pulisya ang tatlo matapos umalis sa hotel. Makalipas ang ilang sandali, nakita silang pumasok sa isang convenience store na bukas pa noong mga oras na iyon. Sa loob ng tindahan, malinaw na nakuha ng kamera ang mukha ng isa sa mga lalaki. Siya ay may bahagyang mapula-pulang buhok, matangkad, payat at nakasuot ng itim na polo shirt. Kalaunan, kinilala siya ng pulisya bilang si Dia. Ang ikalawang lalaki naman ay hindi pumasok sa tindahan at nananatili lamang ito sa labas. Nakasuot siya ng light color na long sleeve shirt at may dalang shoulder bag. Tila sinasadyang iwasan ang kamera. Siya ang itinalang ikalawang suspect na kalaunay tinawag na si Galpang. Sa loob ng tindahan, maayos at natural ang pakikitungo ni Cotenso at Dia. Bumili sila ng 6 na malaking bote ng beer, isang bag ng yelo at isang pakete ng merienda. Umabot nga sa humigit kumulang na 400 baht ang kabuang halaga. Habang si Dia ang kumukuha ng mga merienda, si Cotenso naman ay nagbayad gamit ang kanyang cellphone sa pamamagitan ng QR code. Ayon sa tindero, walang anumang senyalis ng pamimilit o gulo sa oras na iyon at normal ang buong sitwasyon. Bandang 11:44 ng gabi, matapos bilhin ang mga gamit, muling nagsama-sama ang tatlo at naglakad palayo sa tindahan. Sa CCTV, makikitang kakaunti lamang ang tao sa kalsada habang sila ay papunta sa isang madilim na bakanting lugar na walang ilaw sa kalye, patungo sa direksyon ng malaking puno kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Mula sa tindahan hanggang sa lugar na iyon, tinatayang 10 minuto lamang ang lalakarin. Sa kuha ng kamera, makikitang kalmado pa si Cotenso na tila wala naman siyang inaasahang panganib sa gabing iyon. Bagamat nawawala ang cellphone ng biktima, nagawa pa ring makuha ng pulisya ang ilan sa kanyang mga chat record mula sa kanyang social media accounts sa tulong ng impormasyong ibinigay ng pamilya. Karamihan nga sa mga mensaheng ito ay nakasulat sa wikang Burmese. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito, unti-unting nabuo ang larawan kung paano siya nahikayat at naipasok sa isang malinaw na bitag. Makikita sa mga chat na unang nakipag-ugnayan si Jackie Cotenso sa isang simpleng pagbati. Tinanong niya kung lalabas ba ito ng gabing iyon. Sumagot naman si Cotenso at nagtanong kung saan sila at kung saan sila dapat na magkita. Iminungkahi ng biktima na magkita sila malapit sa palengke. Ngunit agad din naman tumanggi si Dia. Sinabi niya na ayaw niya raw pumunta roon dahil maraming tao at masyadong maingay. At hinikayat niya nga si Cotenso na siya na lamang ang pumunta sa kailang kinaroroonan. Paulit-ulit na inanyayahan ni Dia si Cotenso na lumabas at uminom. Sinasabing matagal na nga silang hindi nakikita. Sa simula, nag-aalinlangan pa si Cotenso at nagtanong kung may kasama si Dia. Inamin nga ni Dia na kasama niya ang kanyang kapatid na tumutugma sa ikalawang lalaking nakita sa CCTV. Kahit nga may panganib ang sitwasyon, tila nagtiwala pa rin si Cotenso o inisip niyang ligtas dahil may isa pa nga kasamang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, paulit-ulit niyang sinasabi na paparating na siya at huwag siyang biguin. Sa huli, pumayag din si Cotenso na makipagkita. Para sa pulisya, malinaw sa mga chat na ito na unti-unting kinukumbinsi si Cotenso at inilalayo sa mataong lugar palayo sa mga posibleng saksi.
Bukod sa mga chat record, may isa pang mahalagang saksi ang pulisya. Isang may-ari ng paupahang maliit na kubo na gawa sa kawayan na hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon kay Mrs. Liu, bandang December 18, 2025, may 3 lalaking Burmese na umupa ng kubo. Sinabi naghihintay lamang sila ng kailang mga pasaporte upang makapagtrabaho sa Bangkok. Ikinuwento ni Mrs. Liu na makalipas ang ilang panahon, 2 sa mga umupa ay umalis at isa na lamang ang naiwan. Ayon sa kanya, tahimik at hindi kapansin-pansin ang lalaking ito. Ngunit isang araw bago ang pagpatay kay Cotenzo, bandang January 18, dumating sa kubo ang isang gwapong binata na may bahagyang mapulang buhok. Maayos ang pananamit nito at may dalang bag. Humiling itong manatili roon kasama ng lalaking nauna ng umupa. Ayon kay Mrs. Liu, laging magalang ang binatang may pulang buhok at sinabi nitong nagtatrabaho siya sa isang pabrika at balak ring pumunta sa Bangkok. Sinabi niya ring hindi raw siya umiinom ng alak at bahagya lamang na naninigarilyo. Ngunit taliwas ito sa CCTV footage na kalaunay nagpakitang bumili siya ng maraming beer nung gabi ng insidente. Mas lalong naging kahinahinala ang lahat na nung umaga ng January 20, araw na natagpuan ang bangkay, napansin ng may-ari ng kubo na wala na roon ang lalaking may pulang buhok at lalaking umuupa. Umalis sila ng biglaan, hindi nagpaalam, hindi rin kinuha ang kanilang deposito at iniwan ang kubo na parang bigla na lamang silang naglaho. Para sa pulisya, malinaw na indikasyon ito ng isang planadong pagtakas matapos ang krimen. Patuloy na sinuri ng pulisya ang mga CCTV camera sa paligid ng pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang eksaktong galaw ng mga sospek matapos nilang pumasok sa madilim na lugar. Bandang 1:59 na madaling araw ng January 20, halos 1 oras matapos umalis ang 3 mula sa convenience store, muling nakuna ng kamera ang 2 lalaking sospek. Sa pagkakataong ito, 2 na lamang sila sa footage, wala na si Cotenzo. Makikita sa video na mabilis na naglalakad ang 2 lalaki sa isang iskinitang konektado sa pangunahing kalsada. Paminsan-minsan ay tila nagmamadali sila at halos tumatakbo. Kapansin-pansin rin ang kailang kilos dahil hindi ito kalmado tulad noong bumibili pa lamang sila ng beer. Ang kailang mga mukha ay bakas ang kaba at paulit-ulit silang lumilingon na para bang may hinahabol o kinakatakutan. Makikitang malinaw ang direksyon ng kailang paglalakad patungo sa isang lugar na malapit sa lawa at papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa ebidensya, naniniwala ang pulisya na sa pagitan ng oras na nawala si Cotenzo at sa muling paglabas ng 2 lalaki sa CCTV, naganap ang marahas na pagpatay sa ilalim ng malaking puno. Pinaniniwalaan na dahil sa pag-inom ng alak, bumaba ang kanyang pagbabantay at doon siya biglang inatake ng 2 lalaki. Paulit-ulit siyang binugbog gamit ang kahoy na patpat at bato hanggang sa mamatay, bago hinubaran at hinalughog ang kanyang katawan upang kunin ang lahat ng mahalagang gamit. Kasunod nito, agad ring sinimula ng pulisya ang pagsubaybay sa signal ng nawawalang iPhone ni Cotenzo. Ayon sa datos ng cell tower, hindi agad nawala ang signal ng cellphone matapos ang insidente. Sa halip, nagpakita itong gumagalaw sa indikasyon na may ibang taong nagdala ng telepono. Ang unang signal ay lumitaw malapit sa Cole Street at pagkatapos ay mabilis na gumalaw patungong kanluran. Ang huling signal ng cellphone ay naitala sa isang lugar na humigit kumulang 1.3 kilometers mula sa pinangyarihan ng krimen, malapit mismo sa hangganan ng Myanmar at sa tabi ng Mui River. Dahil sa lokasyong ito, agad na nag-organisa ang pulisya ng isang search team na binubuo ng mahigit 30 armadong pulis kasama ang border patrol at mga lokal na residente upang magsagawa ng masusing paghahanap. Ayon sa salaysay ng isang opisyal ng lokal ng pamahalaan na tumulong sa operasyon, sinundan nila ang signal hanggang sa isang bakanting lugar malapit sa ilog. Mataas ang damo sa lugar at halos kasing taas ng tao, kaya't naging mahirap ang paghahanap. Nang makarating sila sa tinutukoy na lokasyon, bigla na lamang nawala ang signal ng cellphone. Pinaniniwala ang maaaring naubusan ito ng baterya, sinadyang patayin o tuluyang winasak at itinapon ng mga sospek upang hindi sila masundan. Sa patuloy na paghahanap, natagpuan ng pulisya ang isang inabandonang bisikleta sa bakanting lupa malapit sa pampang ng ilog. Hindi pa tiyak kung ginamit ito ng mga sospek bilang paraan ng pagtakas
o kung basta lamang ito iniwan. Ngunit malinaw na malapit ito sa posibleng dinaanan nila. Nung panahong iyon, matindi ang tagtuyot at bumaba sa napakababang antas ng tubig ang river. Sa maraming bahagi ng ilog, lantad ang buhangin at mababaw ang tubig, kaya't posible itong tawirin kahit naglalakad lamang at hindi na kailangan ng bangka. Sa kabilang panig ng ilog ay ang Myawaddy, Myanmar, bagamat may mga sundalong Thai na nagpapatrolya dito. Mahaba ang hangganan at maraming bahagi ang damuhan at blind spots. Matapos lumabas ang balita patungkol sa pagkamatay ni Coutinzo, agad itong nagdulot ng matinding reaksyon sa social media sa Thailand at Myanmar. Libo-libong netizen, lalo na ang kanyang daan-daang libong tagasunod sa TikTok, ang nagulat at nagalit sa nangyari. Marami ang humiling ng hustisya at nanawagan na agad na mahuli ang mga salarin. Dahil dito, kusang nagsagawa ng online manhunt ang ilan sa mga netizen. Ang mga larawan ng mga sospek na nakuha mula sa CCTV footage ay ipinakalat sa Facebook, TikTok at sa mga kalye ng Misut sa pamamagitan ng poster at flyers. Habang patuloy nga ang paghahanap ng pulisya, biglang lumitaw sa Facebook ang isang account na may pangalang Band na kalaunan ay nakumpirmang pag-aari ng pangunahing sospek na si Dia. Sa isang pambihirang pangyayari, ang isang tumatakas na sospek sa pagpatay ay hayagang nagsalita sa publiko sa pamamagitan ng social media. Sa kanyang mga post at video, inamin niyang kasama niya si Coutinzo nung gabing iyon at nagkaroon raw sila ng pisikal na pagtatalo. Gayunpaman, mariin niyang iginiit na sinaktan lamang niya ang biktima at hindi sinadyang patayin ito. At sinubukan niyang ilarawan sa lahat na ang pangyayari ay bilang isang aksidente. Itinanggi rin ni Dia na may naganap na sexual na pag-atake. Ayon sa kanya, si Coutinzo raw mismo ang umano'y humila sa kanyang pantalon at ang lahat ay resulta lamang ng pagtatalo. Inamin niya na kinuha nila ang ilan sa mahalagang gamit ng biktima kabilang na ang cellphone, gintong singsing at kaunting pera. Sinabi niya rin na hindi niya alam kung paanong gamitin ang cellphone at hindi sila kumuha ng malaking halaga ng pera. Sa ilang pahayag, sinubukan ni Dia na ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng pagbanggit sa isa pang taong pinangalanan niyang Tula, na ani niya ay kasabwat nila at siya ang utak ng krimen. Nangako nga siya nga hanapin muna ang taong ito bago raw sila tuluyang susuko. Para naman sa maraming netizen, isa lamang itong taktika upang ipagliban ang kanyang pananagutan at ilipat ang sisi sa iba. Habang hindi pa naaaresto ang mga sospek, nagsagawa naman ang mga kaibigan at pamilya ni Coutinzo na isang tradisyonal na seremonya ng pagtawag ng kaluluwa ng mga Burmese sa ilalim ng malaking puno kung saan natagpuan ang bangkay. Mabigat at nakakatakot ang atmosphere ng seremonya. Mahigit 10 kaibigan ang dumalo at inanyayahan pa ang isang lokal na shaman. Sa gitna ng ritual, may ilang kaibigan si Coutinzo ang biglang nanginig at tila nawala ng kontrol sa kanilang katawan. Nang tanungin ng shaman kung sino ang pumatay, hindi sila makapagsalita at kinailangang painumin ng tubig. Sa pagtatapos ng seremonya, sinabi ng shaman na nakatanggap umano siya ng mensahe na higit sa 2 tao ang sangkot sa pagpatay. Bagamat nagdulot ito ng takot at haka-haka sa mga dumalo, hindi ito tinanggap ng pulisya bilang ebidensya at itinuring lamang na pamahiin. Para nga sa mga otoridad, malinaw pa rin na ang 2 lalaking nakita sa CCTV na si Dia at ang lalaking may dalang shoulder bag ang pangunahing mga sospek sa kaso. Sa kasalukuyan, mayroon na ngang sapat na ebidensya ang pulisya ng Thailand kabilang ang CCTV footage, fingerprints, DNA evidence at ilang pahayag mula sa mga sospek. Humingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad ng Myanmar upang maaresto at maibalik sa Thailand ang mga sospek para sa paglilitis. Kapag napatunayang nagkasala, haharap sila sa mabibigat na kaso tulad ng planadong pagpatay, pagnanakaw na nauwi sa kamatayan at posibleng sexual pang aabuso. Ayon sa batas ng Thailand, ang pinakamabigat na parusa para sa ganitong uri ng krimen ay parusang kamatayan. I-update ko po kayo sa kasong ito. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.